kasi ang dami talaga naming nagawa. Pero syempre, bago natin gawin yung mga gagawin natin ay kailangan may lakas tayo. Kaya tara, samahan niyo akong lutuin nga itong ham na inuwi ng asawa ko galing sa trabaho nila. Pamaskong handog ata to galing sa trabaho nila. Hay nako, hindi ko na nga ma-slice ng maayos ang ham dyan ng mga oras na yan kasi nagmamadali talaga ako. Kakatapos ko lang din kasi talaga maglaban yan kaya grabe din talaga ang gutom ko. Habang ini-slice ko nga yung ham dyan ay niready ko na nga rin itong kawali at mantika para uminit na rin at isang salangan na nga lang silang lahat. Kailangan kapag nanay ka na, alam mo talaga kung paano pag-isahin yung trabaho mo para nga matapos ka sa oras. Kailangan lagi ka ring malakas kaya bawal talaga magkasakit ang nanay. Siyempre, unang-una sa lahat, ikaw yung inaasahang kumilos. Pangalawa, baka mahawaan mo pa yung anak mo. Yun kasi yung pinakamahirap sa lahat kapag anak na nga yung nagkasakit. Pero mabalik nga muna tayo dito sa niluluto ko. Dahil may nakita nga akong tirang siomay dito sa ref, sinabay ko na nga rin lutuin kesa naman masira pa. Pagkatapos ko ngang magprito dyan, sinabay ko na nga rin lutuin itong sinabawang isda para naman sa mga anak ko. Plain lang sana yung lasa niyan, kaso itong asawa ko gusto niya daw lagyan ng pampaasim. Pagkatapos ko nga magsandok ng ulam dyan, ay sinunod ko na nga itong kanin. Inuna na nga namin kainin itong kaning bahaw, kesa naman masira at mapaanis. Itong anak kong si Sakia, pag sabaw talaga yung ulam niya, ayaw niya talagang magpasubo. Gusto niya, siya yung nagsasandok para sa sarili niya. Kaya ang ending, laging basa nga yung damit pagkatapos niyang kumain. Pagkatapos nga namin kumain dyan, etong si Sab ay lumabas na nga. Tutulong daw siyang maghugas ng sasakyan. Pero hindi ko sure kung tutulong ba talaga yan o magkukulit lang. Nagready na nga ng sabon itong asawa ko. Buti naman sinapian ng kasipagan itong asawa ko na maghugas nga ng sasakyan. Sabi niya maghuhugas daw siya kasi nga may nakita na daw siyang car wash boy. At eto nga palang si Sab yung tinutukoy niya. Ang bait nga ni Sab ng mga oras na yan. Sinusunod niya talaga kung anong inuutos ng tatay niya. Gustuhin ko mang tumulong ng mga oras na yan ay hindi ko talaga magawa. Kasi itong ngipin ko ay nagsisimula na namang sumakit at wala nga ring bantay sa bunso namin. At etong ang car wash boy namin ay masyado ngang nagmamadali. Hindi pa nga tapos magsabon ang tatay niya. Aba, binabanlawan na nga itong sasakyan. Minsan okay rin na pasalihin natin yung mga anak natin sa mga ginagawa natin. Pero minsan, hindi ko nga kayang hindi ma-stress kapag sumasali na sila. Kasi syempre, minsan gusto ko talagang matapos agad yung trabaho ko para nga maasikaso ko sila. Hay nako, hirap talagang i-balance yung pagiging nanay. Pero okay lang yon, hindi naman tayo perpekto para hindi tayo ma-stress. Akala ko nga kanina tapos na talagang maghugas ng sasakyan tong dalawang to. Yun pala ay may gulong pang hindi nakukuskus. Pero hindi rin tayo sure kung hindi ba na-stress itong asawa ko habang naghuhugas ng sasakyan. Naku, nakulitan na nga yan kay Sab nung patapos ng maghugas ng sasakyan. Paano ba naman tawid ng tawid? Natapos na nga rin sila sa pagkukuskus kaya agad na nga nila itong binanlawan. Sabi ko nga sa asawa ko mag-hi ka naman dyan na kasi mangot ka na naman kasi. Sabi niya hindi naman daw, gusto niya na nga kasing matapos itong ginagawa niya para makapasok na kami. Kasi nga itong panganay namin ay nagsisimula ng magkulit. At natapos na nga rin ang paghuhugas nitong sasakyan. Salamat sa pagtanaw, babu!